Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Thursday, December 18, 2025. So 7 days na lang. Pasko na pero yung market natin namumula pa rin yung galaw natin. Ayan. So natuloy na yung yung in-expect natin na drop ng market natin kasi puro net foreign sell, di ba? Kahapon net foreign sell na naman. And then hanggang sa ngayon, no? So araw-araw na lang lumalabas yung foreigners sa 361.22 million net foreign sell. So medyo malakas ngayon yung drop, negative 0.78%. So tweezer tops ngayon yung bearish candle natin dito kapon. So 6,031.48. So sinundan natin yung galaw ng US market. Laglagan sila kapon eh. Pero mukhang babawi mamaya yung US market kasi yung futures na pinapakita okay naman siya. So European stocks okay din siya. Pero yung Asian markets natin sumunod din sa pag-drop ng US market natin kagabi kasi pullback sila. Tapos mga tech stocks yung tinatamaan naman doon sa US market natin. So yung crypto hindi pa rin ganun kaganda. Si Bitcoin parang nagbe-berde siya ngayon ng 0.7%. Nasa 87K si Bitcoin. Pero yung iba, crypto, na pansin ko is mapula pa rin sila. So drop pa rin sila ng mga 2%, 3%. So ganun pa rin yung galawan sa cryptos natin. Yung alaga natin na si nasa 126 na lang yata o 123 si Sol. Okay, so pares din dito sa Philippine markets. So karamihan din ang pag-uusapan natin is mga laglag din na stocks. Okay? So nanguna sa listahan natin si Cool. So bumagsak na naman siya. Okay. Green naman pala siya naman nakarang araw pero bumagsak siya ngayon. Negative 13.33%. Ayan. So hindi ko nakuha yung net foreign niya. So mamaya silipin na lang natin yan. Tapos si Petron, ayan, biglang pumitik. Hopefully may follow-up to. Nag-up siya ng 5.91% for today's trading natin. So price action lang siguro to. Meron siyang 600K net foreign sell. Si ABS-CBN, so finally nagkaroon din siya ng good news. So yung Kapamilya Network, ewan ko kung alin dong programs, pero meron silang tentative na usapan ni TV5, All TV. Ayan, so parang meron na silang agreement pero pinagbayad muna yata siya eh. So good sign para sa kanya, medyo pumitik siya ng 5.29%. Pero alam ko mataas to nung umaga eh, nasa siguro halos 10% din si ABS. Pero closing, up pa rin mo siya 5% pero nauntog yung candle natin sa kanya. Tapos si ASEN, ito, nag-drop na rin. So malakas yata yung drop pa. Okay, negative 4.84%. And meron siyang 1.44 million net foreign sell. Ito pala yung malakas si Apollo. Medyo visible na yung downtrend niya parehas dito kay plus natin. So si Apollo negative 8.33% and meron siyang 23.2K net foreign buy and then si plus nga hindi pa rin tumitigil yung paghuhukay niya. Ang nababasa ko na balita kay yung late disclosure ng mga pagbebenta kasi kahit 16 pesos last time nagbebenta na rin yung mga executives. May share buyback daw siya pero hindi naman ganun kalaki. Mas marami yung mga disposal of shares. Ayan. So anyway, pero meron siya mga nilalabas na balita na kumita siya ng mga 10 billion, ganun. Pero hindi siya pinapansin ng ating mga traders. So meron siyang net foreign sell pa rin eh. Negative 43.33 million net foreign sell C plus natin. Yung iba mga pumipitik na to, mga penny stocks pa rin. No? So wala pa rin tayo makitang magandang volume dito sa market natin, especially yung mga yung mga pumipitik na stocks. So kung naka-timing ka, good, pero sa lit ng volume kasi ang bilis bumagsak din ng mga pumipitik na stocks natin. Okay? So disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin, as usual yung ating review is for education purposes lamang po yan. So wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin. Okay? So double check mo na lang po. And then follow mo na lang po ako dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel. As usual, subscribe ka lang para updated ka sa mga reviews natin. Medyo nasa bad side pa rin tayo ng market or kung gusto mo join ka dito sa trading community natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po doon sa mga usual viewers natin. Magpahit yung marketing na din ng views natin. Pero anyway, salamat pa rin sa mga nanonood sa atin.
Company reviews, check mo na lang mga sample trades sa market, basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, and basic learnings, PSE stock market studies natin. Okay? So, matamlay yung market natin. Okay. And then, yung Palaboy Trader Crypto to para sa mga play to earn games cryptos, mahina din. Okay, wala na ba ibang maganda sa US market na lang, no? Kasi minsan bumabalik pa rin yung yung galawan ng mga big caps nila doon. And then follow mo na lang po ako dito sa ating Facebook account na Palapi Trader para updated ka sa post natin or dito sa Facebook page. So advance Merry Christmas na lang po sa Pilipinas. O hindi naman tayo makakauwi. So, buhay OFW. And then, Bodega Pick, yung mga articles natin sa local market. So, check mo na lang. Tapos sa Twitter, konti lang din yung popost ko ng mga balita. So, diretso lang tayo dito sa summary ni Philippine Stock Exchange natin. So, net foreign sell pa rin. Ayan, bantay-bantay lang tayo kasi wala momentum yung investor sa market natin. Palabas pa rin, no? 361 million net foreign sell. Hopefully, hindi bumigay si PSE. Tapos, ayan, no? Laglagan lahat. So, tinamaan yung mga properties ulit natin, negative 1.62%. Sa kanya yung malakas na drop followed by holding firms, negative 0.92%. Okay? Mining, hindi nagberde eh. Usually, during this time, nagbiberde yung mga mining stocks pero hindi rin siya gumalaw. Okay? So, umaga pa lang, padaos-dos na yung yung market talaga natin. Okay? So, ito yung mga winners and losers sa market. So, nanguna si ASEN, negative 4.84% nga, tapos si Plus, negative 4.4. So properties, Ali, SMPH, more than 2% na drop. GGS, kala ko pa-recover na to eh. Negative 2.55% and Converge, negative 2.08%. So yung winners natin, si China Bank pa rin, no? Diretso pa rin, no? Sa reversal, 1.82% up. Si Globe, 2.62%, and then CNTF is 1.79%. Okay? Tamlay naman ng mga Ilang buwan na tayong ganito dito sa mga blue chips natin. Figaro, establish subsidiary Figaro Innovation and Development. Tapos si Densoy, ayan, yung mga merong PHR, check nyo na lang. Losses, Cebu Casino License, ayan. So, ibig sabihin, hindi siya pwedeng mag-operate. Yari si PHR natin. SEC Office Rental Pool of 2 Cebulan Master. Tapos ito yung mga foreign funds sold. BDO, BPI, China Bank, ASN, Maynilad, Petron, CNPF, Del Monte, DNL, ABA, AC, Aboites, Equity, Ali, Erich, Philrich, Globetel, Dito, ATI, Bloom Plus, Aldi, Pure Gold, Robinsons Retail, APX, FNI, Nickel, at saka si OGP. So, nag-sell off na yung mga mine stocks. So, foreign funds bought, konting-konti. Metrobank, Alter, AP, Meralco, Monde, AGI, JT Cap, GGS, CREEP, Double Dragon, DDMPR, Converge, ICT, DWC at saka si Web. Ayan, GMA, transitions to cloud-based IP distribution. Nung first up, laglag na yung index. So talagang wala pa si Plus dito. So talagang panghuling oras yung sell off ni Plus. So nangunguna kanina si ASN, Ali, tapos si Plus 1% lang. China Bank, Monde, so more than 1% at saka si LTG. So sila yung mga winners kaninang first up ng market natin. So AGI completed the warrants offer. Ano ba to? With the sale of 2.2 billion shares to institutional clients, 910K shares to retail. Ayan. So nandito yung price niya. Hindi na natin susubaybay yung mga ganito, no? ABS-CBN All-TV secured a new license deal to air more ABS-CBN program starting January 2. Pero pinagbayad muna si ABS-CBN. Hindi pa lang babayad si ABS eh. Ayan. Okay, so hopefully magumanda na siya. Ali sold ATC Block to Mr. Bayot. Ali signed share purchase agreement. And then JT Cap units sold stake in CCPC. Del Monte units sold stake in Sandrop Brands.
GMA migrating channels to cloud-based distribution, lower cost daw. Tapos, anyway, ito yung outflows natin kapon. So, Ali sold stake in Alabang Town Center to, di ba? So, matagal na yan. ABS-CBN GMA, OV, extended stock rights offering, balance payment. Okay, ABS ulit. Tapos, si ABS yung pumipitik kasi nung umaga. So, nung alas 10, balance pa, oh. So, anyway, pero laglag pa rin yung market natin sa closing. Tapos, ABS-CBN ulit, silver, gold. Umakit nga yung mga metals eh. Kaya tataka ako ba't hindi umakit yung mga ba't kaya yung mga mining stocks natin. Oil jump and then Bitcoin sold off sharply. Okay? DG Plus said is regaining momentum despite challenging regulatory and competitive environment. Okay. So pero hindi pinapansin. Si Plus natin and then si FGen 19 billion capex for 2026. Okay, so yun lang po yung mga balita. Wala akong masyadong masipat dito sa galawan ng market natin. Okay, so tatalastas ulit yung ating Patreon. So paki-double check na lang po yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets. So pwede ko pong sumali dito sa Patreon channel po natin. Okay, so punta tayo sa galawan dito sa bandang index. So nauntog na yung index natin, no? Ito yung sinasabi natin na bearish sa pataas siya pero bearish yung foreign natin. So nag-double top siya, ayan, tweezer tops dito sa 6,100 and pullback tayo ng 0.78%. Gaya ng madalas kong sabihin nga, hindi ako magtataka kung may mga malakas tayo na pullback for the coming few days pa. Maganda pa rin naman as of now. Pero kung may pullback siya, normal lang siguro kasi hindi pa rin tumitigil yung paglabas ng mga foreigners. Ayan, no? So 361 million naman yung lumabas for today's trading natin. So 6,031 yung closing. So mabibreak na naman 6,000. Negative 0.78%. Okay? So actually okay lahat na indicators pero yung pag-accumulate ng foreigners ang hindi maganda. Ayan. So punta tayo dito sa mga winners. Primex yung nanguna eh. Wala akong mabasang balita kay Primex. So tingnan natin bukas kung meron siyang follow-up. So 18.18%. Nagkaroon siya ng volume. May pumitik. Kailan kasi titingnan ko 82 trades. So konti lang yung bumili dito ka Primex. Anyway, tingnan natin kung meron siyang follow-up kasi below pa rin naman siya ng MA100, yung violet line natin. Okay? So next, yung may volume na lang Petron. So meron siyang breakout. Ayan. Natuloy na rin ulit yung pangalawang breakout na niya. No? So tingnan natin kung may follow-up bukas. 5.91%. ABS-CBN, ayan. Ito yung sinasabi ko na nauntog siya dito sa 3.8. So up siya 5.29. Tapos, yung may volume Globe, 2.26. Ayan, breakout ulit si Globe. Tapos si GMA, maliit yung volume. FB, biglang nabuhay si FB. 1.85%. And sino pa? Si LTG, 1.67. Ayan, nag-bounce siya dito sa MA 100 natin. Okay? So, tingin tayo sa mga losers. Si Cool nga, negative 13%. Grabe yung galaw na ito, no? Pero pag bumitik, malakas din. Apollo, dos, minus 8.33%. Si dito, minus 4.4%. May bad news si PHR eh. Tapos si Plus, minus 4.4%. Tapos AP, minus 3.78%. Nauntog na rin. At saka si Jollibee, minus 2.83%. So, lungkot na maalaga natin. Ayun, puro pula yung mga blue chips natin. Okay? So, silip tayo dito sa Galawan, sa global market. So, mamaya mukhang babawi yung US market natin kasi berde yung Galawan dito sa US. So, based dito sa futures, si S&P plus 0.38%. Tapos si Dow Futures plus 0.11%. Nasdaq Futures plus 0.71%. Okay, so mukhang maganda mamaya yung galawan dito sa US market natin. Pero kagabi malakas yung drop ayan. Puro mga tech stocks yung bumagsak. So European stocks sumabay na, mataas yung galawan.
Pero dito sa bandang Asia markets, mas marami yung yung mga mapula. Maraming bumagsak for today's trading. So pagdating naman sa crypto, ganun din. Laglagan din siya, oh. Grabe, mga 2%, 3% na galawan. Kaya may na din dito sa cryptos natin. Ayan. Wala tayong mapuntahan na iba. US market na lang, pero kung titignan mo yung trend niya, pa-drop din siya, di ba? Ayan. So, drop lahat ng mga alaga natin. Bitcoin, 87.3K. Ethereum, 2.8K. BNB, 839 na lang. Si Sol, 123. At saka si Dodge, 0.12 na lang. Ayan. So, laglag. Majority ng cryptos natin. Okay? So, balik tayo dito sa index. Pag-usapan natin yung ating mga trending stocks. Grabe yung pula ng ng mga big volume dito sa market. No? Okay, so silipin na lang natin yung mga price action ng mga trending stocks natin. So unahin natin si Cool. Medyo malakas yung drop nito, no? So anyway, ganoon naman talaga yung galawan niya kasi pag pumitik naman siya, halos ganoon ding kalalakas. Ayan. So medyo nauntog siya dito sa in-expect natin 0.03. So baba muna natin, maghanap pa ng support siguro si Cool, abang-abangan ulit natin kasi malakas din siya pumitik pag talagang pumitik yung pinaka price actionary sa kanya. So ascending triangle pa rin naman yung pattern niya. Malakas nga lang yung pullback natin for today's trading natin. So nasa above RSI 50 pa rin naman. And okay pa yung itsura ng MACD formation natin. So nag-up siya, nag-drop siya ng negative 13.33%. So wala net for buy. So nag-close siya ng 0.0260. Bumaba din yung volume niya, no? Okay, biglang bumaba yung volume niya. Nasa 1.97 million lang. Okay? Next, Petron. So random yung mga stocks na pumipitik. So tingnan natin sa 5-minute chart. Baka nang pinitik lang sa closing tone si Petron. Nag-up siya ng 5.91%. Okay, normal lang yung galaw ni Petron. Meron siyang volume kasi. So, tapos nag-close siya 2.51 and meron siyang 603K net foreign buy. Hopefully, yan na yung breakout na inantay natin sa kanya na matagal na. So, kasi last time, nag-breakout din siya dito. Pag titignan mo to, nag-breakout siya dito tapos biglang bumagsak. Nag-retest pa rin ng support. Tapos ngayon, biglang lakas ng sipa ng pinaka-price action. Ayan. So, tingnan natin for the coming few days kung yan na ba yung pinaka-breakout niya. And then, yung pinaka-immediate na resistance natin sa kanya nandito sa 2.56. So, ang range niya from 2.3. So, based dito sa previous na galawan niya. So, ito yung pinaka-channel niya as of this time. Okay? So, remains to be seen kung kaya niya mag-breakout. Pero gumanda lahat ng indicators. So, yung RSI malakas yung sipa. Halos overbought na. Tapos yung MACD formation natin sa kanya is uptrend din yung kanyang direction. Okay? So, last time, puro downtrend. So, nag-sideways siya na matagal, no? Si June. Ayan. So, very significant po matuloy yung breakout natin dito sa 2.56. So, sa earnings, malakas yung earnings niya. Maganda yung niya. Third quarter, nasa 355%. Okay? So, meron tayong babantayan na stocks. So, tingnan natin kung ma-breakout siya and then umabot pa ng hanggang 2.89 for the coming few days. Okay, next, ABS-CBN. So, finally, nagkaroon din siya ng good news. Kailan nauntog, no? Ang tagal din pala ng downtrend niya, since March. Si, eto, may mga hype siya dito last time, di ba? And then, pero after nun, wala na, no? Dumiretso yung price action niya. Okay, tingnan natin. Hopefully, buhay na yung pinaka-price action natin sa kanya. Ayan, ang tagal din ng downtrend niya, no? So, makita mo dito yung MA 100, yung violet line natin. So talaga nagre-resist siya pag malapit na Ito nauntog din siya. So yung pinaka-peak natin sa kanya kanina, umabot siya ng more than 10% naglawan pero nag-pullback din siya bago mag-pre-close. Anong oras to? Saglit lang pagka-open malakas. Kasi nga may siya, 'di ba? May catalyst si ABS-CBN. So tingnan natin baka yan yung start ng reversal kasi may good news. So lalagay ko na lang muna yung range niya from 3.36 hanggang dito sa 3.83. Ayan.
So, tignan natin. Baka naman may follow pa rin to bukas kasi maganda rin yung volume niya. Kahit pa paano, may volume siya, 2.13 million. So, nag-up siya ng 5.29% and close na 3.58. So, indicator-wise, MACD at saka yung RSI niya, okay naman siya. So, hopefully, matuloy na yung breakout nitong si ABS-CBN. Next, ACE-N, nauntog na rin. Puro takbo yung mga foreigners na rin. So, magsiset muna siguro to ng higher low ulit, no? So, ito yung trend natin last time, which is na breakout naman. Pero magre-retest malapit dito sa MA9. So, ang pinaka-support na lang natin sa MA9. So, lagay ko muna resistance 2.9 kasi nauntog siya and then meron tayong support dito. So, parang ito yung trading range natin sa kanya. 2.6 hanggang 2.92. Ayan. So, hopefully, makarecover siya kasi okay pa rin naman yung RSI above 50 and then okay din yung MACD formation natin sa kanya. So, magpo-form siguro ng higher low muna si ASN bago dumiretso. Kasi malayo na siya dito sa malayo na siya dito sa MA100, di ba? More than 10% na. So, nag-close siya na 2.75, negative 4.84% and 1.44 million net foreign sell. Okay? Another stock na drop etong si Apollo. So, parehas na parehas sila ni Plus. Papunta na rin siya sa oversold condition, 31. At medyo malakas din yung downtrend niya. Ayan. So, MA20 na yung pinaka na malakas na resistance niya. So, ang support niya, medyo pa kasi yung candle. Lagay ko na lang dito sa 0.044. O pwede mo naman i-adjust. Kaya lang, hindi pa rin kasi solid yung yung candle natin. Or rather, solid pa rin yung candle natin na pa-drop. Okay, tapos bubuhos ng volume. So, 0.0055 drop ng 8.33% and 23.2K net foreign buy. Okay? And then lastly, si Plus. Nako, ang lalim na. So, walang appetite daw yung mga investor kay Plus. Ayun, So, mas malala to kay Apollo kasi sisukat ko pala mula dito sa breakout natin, nag-drop na siya ng halos 50%. So, papunta na dito sa pinakamababa natin last time. Dito sa, hindi ko makita yung niya, pinakadulo niya is around 13.9 o 14 pesos. Wala pa rin yung wala pa rin yung reversal candle. So, tignan natin. Kailangan oversold na nga na matagal si Plus. Mahina yung volume niya, no? Mahina yung volume, puro sell off. So, nag-close ng 15.2, negative 4.4% and 43.33 million net foreign sell. So, isa lang yung direction, pababa. Pababa yung price action, pababa yung RSI, and malakas din yung drop ng MACD formation natin. So, baka ito na lang, abangan natin na support na sa around 14 pesos si Plus. Okay? So, madugo. Ang dami mapula na mga blue chips yan, mga big caps na stocks. So, karamihan ng mga stock pa rin natin, pababa. So, not so good yung mga nakikita natin na na price action ng mga stocks natin. Kailan kaya matitigil tong yung net foreign sell? Walang tiwala yung yung foreigners natin. Ayan, nakakaba kasi more than 3 billion na yata yung lumabas na foreigners simula dito nang mag-drop tayo last time. Okay, so abangan na lang natin bukas. Hopefully, mas maganda kasi pabalik si US market. Bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe ulit dito sa ating Malaboy Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group guys kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, follow mo na lang po. Facebook account, Facebook page, Bodega Pick, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali na lang po kayo dito sa Patreon channel natin. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.